ito bang mga American military installations na nandito sa ating bansa ngayon? Pag-usapan nga natin mga kapatid. Ang dami pala nito, ano? Palawan, sa bandang Mindanao meron, sa Cagayan, sa Visayas, lalo na. Mas marami sa dito sa Luzon. Ang question, ba't di natin alam ito? Wala itong announcement galing sa ating pamunuan, sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan. Tinatago ba nila ito o talagang sadyang irresponsible lang ang ating mga leaders sa bansang ito? Walang ligtas, wala namang ligtas sa mundong ito. Kaya lang, mas mainam kung magiging neutral tayo. Kagaya ng mga bansa sa Europe, itong isa dito, alam ko itong Switzerland. Kasi mga kapatid, pagka tayo pinagtripan talaga, at alam naman natin ang Amerika ay ang daming galit nito Ngayon, kung tayo pagtripan nitong ibang mga bansa, hindi lang Iran, At hindi rin ako naniniwala ang China ay gagawin nila ang kagaya ng ginawa ng Iran. Kasi historically, ang alam ko lang, Vietnam yata yung parang ginulo ng China. Pero lahat ng lugar, wala yata. Kahit na neighboring nila, yung mga kapitbahay nilang bansa, hindi sila nanggugulo. Pero ito ang ating dapat tandaan, kayo mga kabataan. Dati kasi pinaalis na natin itong mga Amerikano, ngayon pinabalik na naman. At kung sino man yung nagpalaalis noon, alam din nila, sigurado ako, na itong mga military installations na ito, hindi na pa naman siguro mga bases ito Mga base militar, hindi pa naman siguro. Mga installations ito, na alam ng mga taong ito. Ang question, bakit hindi sila nagmamarcha dyan at inayawan? Ito dapat pinigilan. Hindi ko rin alam kung sa panahon ni Digong meron ba ito. Malamang wala kasi ayaw nga niya noon, galit siya sa mga Amerikano. Ang Amerika talaga, mabuting bansa naman ito. Ang masama lang nito sa kanila, pag ang kanilang yung economy, ang kanilang pera ay naapektuhan na. Kanilang mga negosyo, kasi mga kapitalista, mga taong to, talagang manggugulo to at magkukunwari lang na ito, para sa kapayapaan ng mundo. Although meron ding din ito, meron ding punto, masabi natin. Ilang porsyento hindi ko alam, pero meron din kasi nga pag pinabayaan mo ng mga bansang ito, baka isang araw talaga ito mambubuli rin sa ibang bansa. Tingnan yung Iran ngayon, nagpakawala ng mga missile sa mga bansang sumuporta sa Amerika. Ibig sabihin, may tendency talaga na ang bansang ito ay mambubuli. Kung ngayon nga lakas loob alam naman nila na gaano kalakas ang Amerika. Pero sa bagay, ganun din, dapat ding lumaban. Neutral lang sana mga kapatid, hindi talaga magawa ito. Kasi kung sino man yung nakaupo, meron talaga tayong kinikilingan, meron tayong nagiging paboritong mga bansa na sa tingin natin magbibigay sa atin din ng biyaya. Bansang ito. Nakakalungkot talaga Nakakalungkot mga kapatid. Sa bagay sa edad kong ito hanggang lungkot na lang ako Kayo mga kabataan, ang bansang ito ay dapat magbago na itong mga kabataan, Kasi itong mga matatanda. Ay, makita nyo dyan sa dito sa social media, makita yung mga mukha, pabalik-balik. Mga matatanda at itong mga nahawa ng mga matanda. Mga matatandang mga uhaw, gutom, sa kapangyarihan, sa pera. Nahawa na rin kayo, mga kabataan kayo.
Meron pang isa, itong CPP-NPA. Abaga, neutralizer din siguro to, no? Nung neutralize ang government. Panggulong Kaya hindi tayo makausad-usad kasi ang daming problema sa bansang ito. Huwag na lang sanang dumating ang panahon na itong mga kagaluhan ganito, mga krisis sa mundo, dahil wala tayong pondo, magkamatay-matay tayo sa gutom, mga kapatid. Believe ako sa Malaysia, sa Singapore. Meron talagang pondo ang government nila for the next generations. Savings ito Kasi siguro sa liit ng kanilang bansa, wala silang resources din, wala silang natural resources. Nagdepende lang sila ngayon sa negosyo. So talagang pinaghandaan nila. Ang Pilipinas, hindi naman siguro tayo mga ubo sa kawan, sa gutom, o kaguluhan, o kaya sakit, di naman siguro tayo maubos. Pero nakakalungkot lang talaga. Kasi darating talaga ang araw na yan, dahil hanggang ngayon, wala naman tayong mga reserves na masabi nating makatulong sa atin sa panahon ng krisis. Maghihintay lang talaga tayo ng tulong nito sa ibang bansa. Kung sa bigas nga lang, di tayo makapag-produce ng ating sarili lang, nagdepende pa tayo sa import. Paano na lang yan pag nagkagulo ang mundo? Saan tayo kukuha ng bigas? Wala din tayong handang mga infrastructure, lalo na sa agriculture, na sana'y magiging self-sufficient tayo. Ang pag-asa na lang nito, meron kang mga pananim ng konti, sarili mong produkto. Kaya lang pagtagutom na mga kapatid, yung iyong produktong agricultural, mananim ka, ay magkakagulo rin. Kasi siyempre, yung mga gutom, lulusubin ka. Kaya gutom-gutom na lang talaga lahat ito. Sana hindi mangyari, no, mga kapatid. Kaya lang, ang ating bansa sa ngayon, base sa akin lang itong analysis, wala na talaga tayong resources. Ang ibig kong sabihin, survive tayo kung ganito lang na walang krisis. Pero pag may crisis, mga kapatid, okay, mangutang tayo, may magpautang sa atin. Okay lang yan, makasurvive tayo. Pero after ng krisis, saan naman tayo pupunta? Pagpatong-patong na ang problema ng bansa. Kaya wala na talaga tayong mapupuntahan nito. Kung hindi, ang ating mga sariling pagsisikap na lang, kung may mga lupain kayo, may lupa ka, kunti kayong papareaso kayong lupa, huwag niyong ibenta muna ngayon. Huwag niyong ibenta, mga kapatid. At least ito'y magamit ninyo kung talagang taghirap. Di na natin maasahan ang ating pamahalaan. Kung ano-ano na ang ginagawa. Hindi ko naman sinabing sila'y masama, no? Kasi lahat naman tayo mga masama. Ano lang talaga. Hindi lang sila nakontento. At wala talaga silang seryosong concern sa ating bansa. Kasi kung meron, hindi mangyaring ganito, mga kapatid, na ang ating bansa ay parang sinakop na uli ng Amerika. Binayaran yata itong mga taong to Ang mindset natin na ang Amerika ay dapat umasa tayo, nandyan pa rin. Hindi tayo nakawala sa ganitong klaseng dependence, no? Kaya hindi talaga tayo aasenso. Wala tayong maasahan, pero sa inyo, no, mga kabataan, kayo lang talagang makaayos nito. I-eliminate nyo na itong mga matatandang ito. Kayo pa naman sanang pinakamarami sa mga sa mga voters, sa population. Kaya lang, kayo rin nahihila, no, sa kahit saan-saan. Kaya kung ano mang mangyari sa sunod na mga dekada,
ay kayo lang din ang may kasalanan nito at itong mga matatandang, mga hindi pa talaga nakontento sa buhay nila. Grabe naman talaga. Si Benny Abante lang, 40 million, isang relo. Grabe naman kayong mga taong to. Aanhin kayo lang, sige titingin-tingin sa rilong ganun, 40 million. Matindi, no, mga kapatid? Si Benny lang kasi ang gusto kong magiging example kasi pastor to eh. Nagiging baptist din ako minsan. Kaya ako'y umalis na talaga sa grupo ng mga relihiyon. Ako'y bumalik sa Katoliko kasi pareho lang naman yung sinasabi ninyong kaligtasan. Hindi totoo yan, mga kapatid. Kaya ako'y umalis nang ako'y matauhan. Kasi nakita ko na kahit saan ka, ang ating tunay na kalikasan, no, bilang parang hayop lang eh. Parang hayop lang. Hindi naman talaga tao itong inaasal natin ngayon. Yung nag-iimbak tayo na tayo'y papatay o di ka tayo'y manlilin lang, manlalamang. Yung panliling lang at saka panlalamang, parang pumapatay ka na rin ng tao niyan, mga kapatid eh. Kasi yung mga taong meron sana, kinunan mo pa. Ninakawan mo eh. Yun ang mga taong mga tamad na dapat sana ma-encourage silang magsikap para makatulong, makakontribute sa ating bayan. Binibigyan nila ng ayuda. Kasi alam naman natin yung ayuda meron talaga silang parte. Di naman binibigay yan 100%. Kaya talaga naman, no? Kung iisipin mo, grabe kasama. Napakasama. Kailang hindi ako mismo mag-judge na sila ay masama. Dahil ako rin ay masama. Ang akin lang, yung kasamaan kasi sobra-sobra na rin. Matindi na talaga. At wala nang niya. Hindi na natatakot. Hindi nahihiyang kahit alam natin na ang ginawa nila ay talagang niloko na tayo, no? Tinatarantado na tayo. Ginagawa pa rin. Harap-harapan eh. Nahalatang halata na, pero sinasabi pa rin sila ay malinis, tama, at merong pag-ibig, merong puso sa bayan. Mga kabataan uli, no? Baguhin ninyo, mga kabataan. I-eliminate ninyo lahat itong mga matatanda at wag na ninyong pakinggan ang mga pinagsasabi ng mga ito. Ang dapat ninyong tingnan, meron ba kayong pondo na sunod na mga dekada mag-survive pa kayo? Kasi ako siguro mga 10, 15 years, yun na lang ang buhay ko, no? Maghihintay na lang ng tawag ni Lord. Pero kayo, mahaba-haba pa. At ang dami sa inyong nahihila sa mga tao, mga politiko, na ginagamit lang kayo. Magising na sana kayo, mga kapatid. Magandang araw po sa ating lahat.